Mag-imbestiga, Quadcom. Yeah. Hindi ka pwedeng tumanggi na sumagot. Huwag mo sasabihin, Your Honor, pwede po bang huwag ko na pong sagutin ang tanong nyo? Hindi pwede. Oo. Contempt. Hindi mo sasagutin itong napakasimpleng tanong na to. Oo. Kukontempt kita. Parang parang investigasyon ng piskal. Ah. Parang meron ka ng kasalanan. Oo. Hindi yun ang inquiry na sinasabi batay sa pagkakasulat sa saligang batas. Kasi inquiry In aid. in aid of legislation. Sabi ni Ma'am Maria, that's life. Kapag nasa seat of power talaga, sila ang bida. Yes. Yan, sinasabi ni FPRD. There is a time for everything. Time to build and a time to destroy. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Today is January 13, araw ng Huwebes dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga po, hapon, gabi sa inyong lahat. Matindi talaga tong pag-uusapan natin. Maganda to, promise. Shoutout muna natin lahat ng mga viewers natin sa ibang bansa, pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas. Maraming salamat po sa pagtangkilik, pagtambay, pagkikinig dito sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan dapat pag-usapan. Dahil naniniwala po ang inyong lingkod na kailangan natin pag-usapan itong mga bagay-bagay na to. Dapat himayin, dapat bosesan, dapat maging aware tayo sa mga nangyayari sa Pilipinas, especially sa politics, dahil parte tayo ng gobyerno na yan, whether we like it or not. Kaya magkaka-stress man tayo dyan o hindi, dahil kailangan natin pakialaman, busisiin at pag-usapan, dahil unang-una, pera natin yan at gobyerno natin yan. Kasama tayo doon. Kaya wala ka nang ligtas kahit saan ka pa magtago, diba? Hindi mo kasi pwedeng sabihin na hindi mo kasi pwede sabihin na wala kang pakialam, na may stress ka. Kaso count ka di ba? Yung boto mo count, di ba? Wag mong iisipin na wag kang bumoto. Mali yun. Ayaw mo bumoto kasi may stress ka, di ba? Kasi syempre baka mamaya yung maboboto mo corrupt, sisisihin mo pa yung sarili mo. What you can do is to try to research, to have background investigation doon sa mga politiko na napupusuan mo, napipisil mo. Syempre magkakamap ka ng shortlist niyan. Alamin mo na lang, gawin mo na lang yung homework mo nang sa ganun hindi ka magkamali, di ba? Gaya ng ginagawa ko dito, naglalatag tayo ng mga ilang politiko, pati yung mga plataforma nila, maging gabay sa pagpili nyo rin. Syempre kayo naman na masusunod, hindi naman ako. Nang sa ganun, malaman nyo kung ano yung plataforma na itong taong to, ni politiko A, politiko B, politiko C. Nang sa ganun, alam natin, hindi yung hindi yung na parang okay ito ito yung boboto ko, di ba? At least walang sisiyan sa dulo, okay? Eto na. Kung bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Pwede nyo rin i-like at i-share yung mga videos natin. Nasa ganun, magkaroon tayo ng YouTube engagement at YouTube recommendation. Supportan nyo na rin yan sa akin at sa mga content creator na tulad ko na nagbabalita sa inyo, lalo-lalo na yung mga nasa abroad, yung mga hindi masyado nakakapanood ng mga TV o mga social media sa mga news, o kaya kung wala na kayong tiwala sa mga mainstream media at gusto nyo sa mga political vlogger naman, maraming salamat. Huwag na rin kayo mag-skip ng ads, okay? Tapos meron tayo dyang membership fee. Shoutout nga pala kay Franklin Porog. Maraming salamat sa pag-join sa ating membership. Meron niyang membership dyan para doon sa mga exclusive na video na mangyayari, lalo-lalo na ngayong campaign period, o kayo yung mga unang makakapanood, kayo yung unang makakaalam ng mga balita natin. Okay? Lalo-lalo na ngayon, bakbakan na ulit yan. Kasi February, campaign period na ng mga senatorial. Tapos sa March naman, campaign period naman sa mga lokal. Okay? 2 po ang sinusuporta. 3 actually. 4 actually. Attorney Vic. Sinusuporta natin yan bilang senator. Si Pastor Apollo Kibuloy, si VP Sara Inday Duterte at panarinig si Yorme Isko Moreno, syempre number 1 sa atin yan, lalong-lalo na sa Maynila, di ba? Dahil ako po, ang inyong lingkod ay laking Maynila, batang Maynila, kaya talagang kilala ko na ang Maynila, lalong-lalo na si Yorme Isko Moreno. Marami na ako naabutan ng mga mayors dyan, from Mayor Lim, Lito Atienza, tapos bumalik kay Mayor Lim, tapos kay Erap, 2 beses, tapos kay Isko Moreno, kay Mayor Hanin Lacuna, tapos ngayon, nababalik ulit kay Yorme Isko Moreno. Eto na. Handa na ba ang lahat? Maganda to. Magandang topic to.
'Di ba? Magandang topic 'to, promise. Binira na naman neto ni Congressman Rodante Marcoleta, sinusuportahan din pala natin Rodante Marcoleta. Etong Quadcom dahil talagang feeling ko inis na inis siya, no. Inis na inis in a way na eto kasing Quadcom according kay Congressman Rodante Marcoleta hindi naman sila piskal, okay? So hindi naman sila piskal, bakit ganun daw yung mga tanong, yung mga bitaw ng mga salita na para bang piskal nag-iimbestiga imbis na gumawa ng ng batas kung ano pinagsasabi. Ayun according kay Congressman Dante Marcoleta. Hindi yan galing sa akin. Baka mamaya ipatawag nyo din ako. Diyos ko, Santissima Santa Ana. Baka mamaya kung ano lang ating maisabit dyan. Di ba? Kasi, February 4, may naimbitahan ng mga vlogger. Si Attorney Trixie, pati na rin si Jay Guevara. Sa tingin ko si Jay Guevara parang nabanggit din ni Coach Eli ng SMNI na parang ipapatawag din. Pero bago yung TRICOM na 3 komite na pinagsama-sama para pag-usapan yung regulation sa mga vlogger at sa mga mainstream media. May mga resource person na inibitahan. Ito muna, Quadcom muna tayo. Dahil muling binanatan at binira ni Congressman Rodante Marcoleta itong Quadcom na to. Talagang inis na inis si Congressman Dante Marcoleta rito. Hindi ba namang hindi maiinis? Di ba? Maliban doon sa kaso na isinampa ni Attorney Topacio, ang attorney ni Cassandra Leong, kinasuhan si Congressman Dan Fernandez naman sa ethics sa ethics committee. Eto naman muna ang panoorin natin. Issue ng bayan nating pag-usapan. Huwag niyo kalimutan mag-like and share mga kayon. At maraming salamat pagka gagawin niyo yan. Supportan niyo yan sa mga tulad namin mga vlogger. Thank you so much. Attendance check po muna tayo bago ang lahat. If you're watching from Sweden, London, UAE, Abu Dhabi, Hong Kong, Singapore, paki-comment dyan sa baba kung saan kayo naroroon, kung saan yung area nyo. Pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, watching from Oriental, Mindoro, Taguig, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Pangasinan. Paki-comment naman dyan sa baba. Nang sa ganon, malaman natin kung saan inaabot na yung mga video natin. Mag-imbestiga Quadcom. Hindi ka pwedeng tumanggi na sumagot. Huwag mo sasabihin, Your Honor, pwede po bang huwag ko na pong sagutin ang tanong nyo? Hindi pwede. Hindi mo sasagutin itong napakasimpleng tanong na to? Kukontempt kita. Diba? Samantalang alam mo na, sa liwanag at sa harap ng Bill of Rights natin, na nakasulat sa Ang kulit na ito, Constitution, anong ibig sabihin ng babae na yun na tinatanong na kung pwede sana, makalampas na sa kanya ang sarong ito? Huwag na dumay pagpahirap na. Ang ibig niya sabihin, ini-invoke niya yung karapatan niya sa ilalim ng Bill of Rights, yung right against self-incrimination. Bakit hindi mo ibigay yun? Diba? Samantalang ang layunin mo lang naman magpatulong ka para makagawa kami ng batas. Kung sino yung tumutulong sa iyo at nakandang tumulong sa iyo, tinatakot mo at ikukulong mo pa. Saan ka nakakita ng ganyan? Isang halimbawa dyan, Kong, yung kay Grijaldo, di ba? Yung tinatanong yung Colonel Grijaldo, na halos lahat ng tanong, yun ang sinasagot. Sabi Hindi lamang yun, halos lahat na dumaan sa kanila. Po kayo, Kong. Pero yung sabi, yun ang pinaka-latest ngayon, itong tungkol kay Colonel Grijaldo. Sabi nila, kapag hindi ka kayo sumagot dyan, mababalam yung pag-alam namin ng katotohanan na isa lang ang makasasagot. Kung ako naman si Grijaldo, Opo. kasi sa pamagitan ng mga abogadong nag-advise sa kanya, Oo. Your Honor, baka hindi po nyo alam, sangayon po sa mga pagdidesisyon ng Korte Suprema, pagka ganito po ang nature ng investigation, Opo. meaning in aid of legislation, marami pong limitasyon. Isa na po ay yung tinatawag nating pertinency rule. Na kung saan, ang itatanong nyo lang po sa akin ay may relasyon sa batas na iniisip ninyo. So bago ko po sagutin, pwede ko pong malaman ano po bang batas na iniisip ninyo. Iba talaga pag may alam sa batas, no? Yun yung difference. Pagka yung mambabatas may alam sa batas o kung halimbawa tapos ng law, at least incline doon sa mga bitawan ng mga salita, bitawan ng mga tanong, incline doon sa law, no? Hindi ligaw, hindi yung may halong, alam mo yun, yung halong balagbag ba? Halong sanggano yung mga tanong. Di ba? Ako kasi from Pogo, kaila Alice Guo, nasaksihan ko talaga yung istorya niya, yung gulong ng hearing niya sa Senado at saka sa House of Representatives, pati yung kaila Cassandra Leong, kay Bernadette, yung may sekretary na may Ferrari na sinasabi, nasaksiyan ko talaga yung mga bitawan ng tanong medyo nakaka-off.
'Di ba? Sa tingin ko na ano nyo rin yan, napanood nyo din yan kung lagi kayong kung mahilig kayong manood ng mga hearing na yan. Medyo, may mga ilang tanong naman, totoo naman talaga, na meron talaga nakaka-off. Ewan ko kung ako lang pero hindi. Pansin din ng karamihan pansin din nila Kaya sa tingin ko, talagang may something doon sa mga tanong, 'di ba? Minsan wala sa hulog, nakaka-off. Parang hindi inclined sa law, 'di ba? Mababara ka ngayon. Di, wag mo kami pakikialaman. Huwag mo kami tuturuan, hindi namin kailangan Ipipilit niya yun Opo, siyempre. bakit mo ipipilit? Ito po ang sinabi ng Korte Suprema. Mayroon pong limitasyon para hindi po natin maabuso ang lahat ng bagay. Di ba? Nakalagay po dyan at nakalagay pa rin po dyan sa pangatlo kung hindi pa po nyo nalalaman. Nandun pa rin po doon sa pagdidesisyon ng Korte Suprema. Ang karapatan po ng lahat ng taong ipatatawag ninyo o maaaring maging apektado sa mga gagawin namin pagharap sa inyo, ay mapuproteksyonan po ang aming karapatan. Isa po sa mga karapatang gusto naming maproteksyonan ay yung dignidad po namin. Wag niyo po kami pagsisisigawan. Wag niyo po kaming tinatakot. Kami po'y pinatawag ninyo rito alang-alang sa kagustuhan niyong matulungan namin kayong makagawa ng panukalang batas. Pero hindi po namin nakikita sa ngayon ang ginagawa ninyo. Nako. Sa ngayon sa ginagawa niyong pagpananakot sa amin, wala po kaming makitang kawastuhan ang ginagawa ninyo. Sa tagal na po ng pag-iimbestiga siguro ko, wala pa naglakas na loob na sumagot ng ganyan. Sa tagal nga tinatakot mo Yun na nga po. Nauunahan Kuya Benny, kung Si Kuya Benny naman kasi. na lang ako. Nung tinawag si Kuya Benny, sabi ni, natatandaan ko pa sabi ni Kuya Benny, Opo. ako po naman humarap po, sa akin pong pagkakaalam, ay wala naman pong tama. Yung pagkakasabi po niya, palagay ko po kanya wala po akong nalabag at ganito at ganyan. Sumagot. Yun ang akala mo. It doesn't follow. Doesn't necessarily follow. Ibig ko sabihin, alam mo na pala yung totoo, ba't ka pa nagtatanong? Hindi ka dapat makipagdebate doon sa tinatanong mo. Yun ang alam niya isagot Kaya ang pagkakasagot niya. Base po kanya doon sa pagpapatotoo ng taong yun. Hindi ako sabi nabanggit ang pangalan. Naniniwala po akong tama po ako at ganito. Ay, hindi. Yan ang alam mo. Saan ka naman ito naman kasi hindi pala away kasi kung kaya ko nandun, Your Honor, alam naman po pala ninyo kung ano yung sagot, bakit po niya ako tinatanong? Alam ang content. Baka kagaya nakakulong si Kuya Benny kung ginawa niya yun. Ginawa niya, umiti na lang. Alam niyo pong ginawa ko noon. Bumulong na lang ako sa likod. Baka may hope yan dyan. Tingin naman. Parang angatayin ko na lang hope. sa mga bagay-bagay na yan ko, kasi dapat siguro talaga maliwanag, kasi kapag in-invoke mo kasi yung karapatan mo, sasabihin nila, simpleng tanong lang Agad na naman, oo at hindi. Pero hindi nila mapilit. Na nga, kung sabagot ka mo niya ng oo, hindi, at saka ka lang anya, ang sabi sa bilang abogado, alam mo, sumagot ka muna ng oo, hindi. At kung meron ka paliwanag, umuo ka muna o humindi ka, at saka may paliwanag yung gusto mo sabihin. Hindi nga ganun Kasi ang inquiry nila, parang parang investigasyon ng piskal. Parang meron ka ng kasalanan. Hindi yun ang inquiry na sinasabi, batay sa pagkakasulat sa saligang batas. Kasi inquiry in aid of legislation. So, kailangan ikapit mo yun Ilang tulong sa paggawa ng batas. Doon pa lang makikita mo na Hindi ka pwedeng basta-basta ka na lang magtanong nang wala kang nakabalangkas na batas Kaya sabi nga doon sa decision, Yun, sinasabi there should ko. be an existing legislation. An existing or contemplated legislation. Kailangan incline sa batas. Pagka wala, paano yung tatanong mo? O ano yung referensya mo? Opo. Di ba? Kaya nga ang tanong nila wala nang katapusan Kahit ano na lang maisip nila Pero mukhang meron na yatang legislation. Meron na ba ngayon, Kong? Nakita mo ba yung ginawa nila? Halimbawa, yung sa... Yung extrajudicial killing. Sapagkat doon nasentro lahat Ewan ko kung ikaw Nelson, mahilig magbasa itong taong ito Kung nabasa niya na, dalawang batas lang ang nagawa panukalang batas. Isa sa pugo, na kahit wala naman yun, kaya namang kunin lahat yung mga pag-aari ng mga kung sino man nag-invest na nagkasala sa ating bansa. Pero yung EJK, na kapag binasa mo, definition pa lang. Opo. Mali na Extrajudicial killings, di ba? Nakakalimutan nila na dito sa ating bansa, bawal na yung death penalty. Wala tayong death penalty po. Ang pagkakatipain, lahat kanya ng pagpatay na walang authorization ang korte. Paano mag-authorize? Wala na nga tayong death penalty. Oo nga, oo. Di ba? Kahit na law student. Oo. Palagay ko pagka nabasa niya, mag-iisip Pag nabasa niya ganun,
Yung mga congressmen kaya itong mga ito. Yun lamang mag-entertain siya ng ganong kaisipan, nakakahiya na eh. Oho. Law student pa lang yun, ha? Opo. Definition pa lang. Mali na. Kaya So, 13 hearing yun. Oho. Ibig mo sabihin, sinayang nyo ang napakaraming oras ng Yes. Kongreso. Pagkatapos gagawa kayo ng panakwalang batas, sa definition pa lang, dispalinghado na. Alam mo kung ba't napunta sa gano'n? Opo. Hindi naman yung talaga yung kanilang gusto mangyari. Hindi pagawa ng batas, kundi usigin ang inaakala nilang tao nagkasala. Oho. So, tayo bang taga-usig? Pag ang isang tao ay nagkasala, Kuya Benny, alam mo naman yan. Pumunta ka sa piskal. Korte. Oo. Pumunta ka sa korte. Korte. Ang Quadcom po ay hindi piskal yan. Yes. Lalong-lalong hindi korte. So sangayon sa sinabi ng Korte Suprema sa maraming pagdidesisyon nila. Pag sa inyong gawain na kayo nag-iimbestiga in aid of legislation, sabi niya, at nakabangga kayo, nakalkal ninyo ang isang bagay na maaring nagkasala ang isang tao, iparti nyo na yun sa piskalya at sa korte. Yun po yung sinabi. Oho. Huwag na kayong magpakadalubhasa na kayo-kayo ng mismong magkunwari na korte at saka piskal. Correct. Yun ang tamang proseso talaga. Yes. Di ba? Totoo naman eh. Kung napanood nyo, kung nakakapanood kayo ng noon, ng mga Quadcom o sa mga Pogo-Pogo, aminin man natin o hindi, di ba? May mga iilang tanong talaga na may sumisigaw pa, may answerable ba by yes or no eh. Di ba? Yun ang malupit. Pero hindi may mga sagot kasi na kailangan ng explanation eh. Hindi lang siya basta yes or no lang ang sagot eh. 'Di ba? I'm sure napapansin niyo din 'yan mga kayon. Yung mga ganong klaseng tanong ng mga ilang congressmen, 'di ba? Minsan off, minsan sumisigaw pa, minsan yan ang alam. Yan totoo yun yung sinasabi ni Congressman Dante Marcoleta, yung yan ang alam mo, yung alam namin, 'di ba? Mga ganon. Nakakaano eh. Minsan inang mahirap pagka yung mambabatas walang alam sa batas o at least kung di man lawyer at least may alam sa batas kahit papaano. Nangyayari parang yun nga sinasabi ni Congressman Dante Marcoleta na kung ano lang yung maisip itanong, yun lang yung klaseng ibibitaw kahit na hindi na inclined doon sa law na dapat kasi nga in aid of legislation, di ba? Eto mga kayon, si Atty. Trixie pinadalan na. TRICOM naman yung binubuo nila, Joint Committee on Public Order and Safety, that's one, Information, Committee on Technology and Public Information. Tatlo yan mga kayon, Information, Public and Safety Committee, saka Public Information. So TRICOM, ito address to Trixie Cruz Angeles, February 4, 9:30 a.m. Speaker, Nograles Hall, ground floor, South Wing, Annex Building, House of Representative, Batasan Hills, Quezon City. Yan yon, di ba? Meron na nga unang-unang sample ng Tri-Committee kung saan, napanood ko kasi yung interview ni Congressman Dan Fernandez saka ni Congressman Barbers doon kay Ali Soto, na meron tayong upload dyan, na si Barbers, ang gusto niya, magkaroon ng regulation sa mga vloggers, yung mga nagpapakalat ng mga fake news. Kasi nga daw, gaya ng mga newscaster o yung mga John, meron silang kapinsanan kay BP o yung kapinsanan ng broadcaster sa Pilipinas. So parang ganun yung pinopoint out ni Congressman Barbers. Okay, malalaman natin yan kung anong klase nga pagtatanong na naman yung gagawin nila dito kay Atty. Trixie. Ang problema, ito, attorney. Sigurado may alam sa batas to at matalino to. Diyan magkakaalaman niya yun kung sino nakakatawa. Panoorin natin yung live ni Atty. Trixie. May mga ilang tanong na sinagot siya ng mga viewers niya, gaya nito. Panoorin natin kung gaano kagaling sumagot itong si Atty. Trixie. Juan D. Cruz. Sana ihiwalay nila yung vlogger na clickbait lang, false or fake news. Mas dapat nila unahin kaya sa mga vlog about government. Kapag rally, pwede, Marcos magnanakaw. Pero kapag vlog, bawal. Ganun ba? Yes. May point ka dyan. I think that the reason it affects them so much is that on social media, as long as you don't take it down, it's there forever. And it will be searchable. Diba? Lalong-lalo na pagka hindi siya naka-private. Correct. Once na nag-upload ka sa social media, sa World Wide Web, hindi ko alam kung bakit kinakabahan po ako para sa inyo, Atty. Trix at Fathy Mark. But I'm sure you both know how to handle them. May the good come out of it. I would like to think that it is all good. I understand your concerns. I do.
and I listen to everybody, and I understand also that given the past behavior of some of the representatives in the HOR, yes, bad things can happen, or unfortunate things can happen. Yes. Pero for the moment, let's presume good faith. Hindi naman ito Quadcom. They're not investigating any possible crimes. They're not investigating, pogos or anything from with regard to to drugs or anything like that. Except yun nga lang, Congressman Barbers insinuated that there are vloggers who are sponsored by pogos and narcos. Tama ba yan? Narco. So, narco vloggers, di ba? As long as there is no insinuation that we are the ones who are doing that, or we are doing anything other than expressing our opinions, then okay. Magkakaalaman yan sa PEP4 kung ano talagang batuan ng mga tanong sa mga sasagot Sabi ni nito Guillermo, mga vlogger. tinigilan nila ang pamilya Duterte, vlogger naman ang pinagbalingan, pera na naman ni Juan ang lulustayin. Correct. Tama naman. Sabi ni Blunt and Tactless, in days of old, and when knights were bold and Congress was not invented, they dumped their load beside the road and walked away contented. Funny. Magaling to. Sa attorney. Madalas ko napapanood. Sabi ni Magaling Busog dito. Kid, tama yan pag-lecture na. Do not forget the malaking paper, baka kailanganin nila ng visual aids. Grabe. Attorney yan, medyo intimidating ang I understand dating. na ayaw nilang tumitingin ngayon. Some of them don't even look at social media anymore because they know that in many instances, the comments are not kind. Yes. But that's the price you pay. For me, and I have occupied positions of authority before. I have been a secretary. I've been the equivalent of an undersecretary, and I know what it's like. I know that you can have, could you guys give me a second or two? Kasi I have a call. I don't understand where it's coming from. Nako, baka mamaya sa ano na yan? Sa Tricom na yan. If you're watching, please know that I'm live. Then I will call you back later on. Unusual. All right, next. Yung mga pangalan, parang mga mga dami account din, yung mga nagko-comment Peachness said, kung sigurado silang funded yan ng narcos, bakit di nila unahin yung mga drug lords? Aksaya lang ng pera, nasaktan lang yung ego nila, yung may pahiring na. Pwede, di ba? Pwede. Sabi ni Old Ladybug, I do hope that they've watched your live and treat you well. This is very informative and all of us learn a lot. Sana sila din. Siyempre, hindi nila gagawin yan. I would like to thank everybody for the really, really, really kind words. Wala na akong ibang masabi pa, but the words that I'm reading all here are very, very kind. So, sabi ni Ma'am Maria, that's life. Kapag nasa seat of power talaga, sila ang bida. Yes. Yan, sinasabi ni FPRD. There is a time for everything. Time to build and a time to destroy. Time of peace or even of war, even in politics. So, yan. Galing. Okay, so the last case that I wanted to talk about was, well, not really a case, yung pag-withdraw ng mga cases of Dengvac siya pertaining to Congresswoman Janet Garin. Now, recently, si Congresswoman Garin featured very prominently in the discussions of the budget of the DOH. So I wonder kung naaalala niyo pa ba yon yung si Congressman Wilbert Lee, hindi pa daw dapat tapos, but nagmadali ang Kongreso to pass the budget. And kitang-kita, very prominent si Congresswoman Janet Garin saying na, filing a motion despite the fact na hindi pa nga tapos to terminate the proceedings na. Ayun, ang nangyari is that, of course, the budget was passed, pero sumikat din po dyan. Sumikat po dyan din si Congressman Lee. I think he's running for, I forget, is he running for the Senate? Not sure. But there's that possibility. Okay mga kayon. Feb 4, abangan natin yung sa Tricom na yan. Pero definitely, tingnan natin kung ano mga ayoko naman pangunahan Medyo, syempre intimidating pagka-attorney din. Pero I don't know kung may intimidate sila o kung anong klaseng
hearing yung mangyayari. Pero syempre, attorney to, syempre, tricks yan. Marami tayong natututunan dyan as they have said na madami natututunan kay Attorney Trixie. Tingnan natin kung anong klaseng bitaw o klaseng tanong. Baka mamaya, sana incline talaga sa batas. Pero ang goal kasi nung TRICOM, hindi ako nagkakamali, na ang gusto talaga nila, regulation sa mga vloggers. Gusto talaga nilang tanggalin yung mga fake news. Siyempre nga naman, fake news talaga. Yung iba kasi dyan, tinatrabaho talaga yung fake news. In all honesty naman talaga, meron naman talagang mga vloggers, mga social media influencer na talagang binabayaran para gumawa ng mga fake news. Totoo yan. Meron talaga nangyayari yan. Hindi yan hearsay, meron talagang ganon. Pero sana hindi nila malahat, no? Kasi yung iba naman talaga para nag-express gaya na itong ginagawa natin, reaction vlog. 'Di ba? Nag-express ng freedom thoughts natin, pinag-uusapan natin kung ano yung mga issue ng bayan, kumbaga kanya-kanyang opinion ko, tapos opinion nyo, magko-comment kayo diyan sa baba. So ganun lang, para lang tayo nagkukwentuhan, para tayo observer, 'di ba? To tell you honestly, observer talaga tayo. Ino-observe natin kung ano yung nangyayari sa bayan natin in terms of politics, tapos pinag-uusapan natin dito kung ano yung sa palagay ko, sa palagay nyo. 'Di ba? Ganun ang ginagawa natin dito. So I don't think meron namang fake news sa mga ginagawa natin. Ako, even myself, inaaral ko din naman yung mga binabalita ko sa inyo, yung mga pinag-uusapan natin. Hindi nga ako humugot. Sa TikTok marami. Sa TikTok marami. Maraming nagko-content pero hindi ko makuha kasi kailangan ko i-validate, kailangan ko i-verify kung tama yung content nila o kung meron man such thing. Kaso ang problema kasi kadalasan wala. So walang basihan gaya nung kay Gloria Romero. Gloria Romero na yung mana-mana na pinamana niya, ganun, may lumabas na lumabas yung value o yung pera ni Gloria Romero na ganito mapupunta sa charity, sa anak niya, may ganitong amount. Tapos recent puti lang, di natin linya yon. Naglabas yung anak ata na fake news daw yun. So, sa TikTok kasi marami. Sa TikTok kasi sobrang dali. Kaya nga siguro binan yan ng US eh. Kaso nabalik din kaagad. Kasi ang daling gumawa ng fake news sa TikTok. Actually, kahit saan eh. Madaling gumawa ng fake news eh. Nasa tao na lang talaga kung paano niya i-verify, i-validate. Gaya ko, meron ako mga nakikitang mga content sa TikTok. Actually, gaganda eh. Ang gagandang itapik, ang gandang pag-usapan. Ang problema lang kasi, karamihan doon, alam ko na fake news. Kasi syempre, political blogger, social media influencer, alam ko pagka walang basihan. Pag walang basihan, yung mga content na yon, yung mga pinag-uusapan doon. So hindi ko na ginagrab, hindi ko na kinokopya, hindi ko na din na-download para pa ipakita ko pa sa inyo. Kasi ganun din yun eh. Parang pinakalat, fake news na nga, tapos pinakalat pa natin. So usually, kumukuha ko doon sa mga reliable na sources. Nang sa ganun, hindi naman tayo masumbatan dito. Kasi ayoko naman masumbatan yun na yung binabalita natin eh, fake news naman. Pangit naman yun, di ba? Kasi gusto kong sabihin sa inyo na dapat, alam nyo din, yung pinapanooran yung mga political blogger o mga social media influencer. Kasi kung manonood kayo, doon na sa mga dekalidad. Doon na sa mga talagang may sinabi. Doon na talaga sa may mga talagang nagbabalita ng totoo. May mga validation, may mga pinagkukunan ng mga clips, ng mga videos, tapos nakapag-uusapan. Hindi basta-basta napapakalat yung fake news. Kasi talagang yung fake news talagang nagkalat yan kahit saang social media platform. Okay mga kayon, ano sa tingin nyo? Anong mangyayari sa TRICOM na to? Aabot pa ba yan dahil malapit na mag-recess ang 19th Congress at sa February campaign period na ng mga senatorial, tapos sa March campaign period na sa lokal naman. Sa tingin nyo, anong mangyayari dyan sa TRICOM na yan? Maraming salamat mga kayon. January 30, araw ng Huwebes dito sa Pilipinas. Issue ng bayan, ating pag-usapan.